Fresh morning mga kaplantita. Ayan, andito tayo ulit sa ating garden. Ayan, napakaganda po ng ating mga pananim pag laging nauulanan, ano? Ayan, wow, grabe, sobrang ganda ng mga dahon ng ating mga tanim. Ayan, to this video, mag-a-update po tayo sa ating mga bell pepper. So, nung nakaraan, yung ating pinagkakaabalahan na mga lupa na inilagay natin sa kanyang mga paso, na kahit papaano ay nabuhay na po yung ating mga bell pepper na nilagay natin dito sa mga paso na nakaraan, nilagyan natin ng mga compost. So ayan, wow, ayan na po yung ating bell pepper, oh. Nagbunga na po siya, may mga bunga na. So, syempre, hindi talaga mapalad sa mga ibon dito. Yung mga ibon, pinutol po nila, pinugot po itong aking mga bell pepper. Ayun, nakala ko talaga lahat sila ay hindi talaga makasurvive sa mga ibon. Ang nangyari, nung pinutol nila, nagkaroon po sila ng mga sanga-sanga. Ayan, nagkaroon sila ng, katulad dito, ayan, dito, pinugot po ng ibon yan. So, ayan, pinabayaan ko lang siya. Nabuhay ulit yung ating mga bell pepper, ayan. Yan, halos lahat po ay hindi nakaligtas sa mata ng mga ibon. Grabe. Kahit anong pamamaraan ang ginawa ko, abay, kailangan talaga bantayan. Kailangan talagang hindi ka makaligta na pumunta dito sa garden. Kailangan talagang puntahan mo at itaboy yung mga ibon. Hanggang lumaki po yung aking bell pepper, ayan, binabantayan ko po sila. Ayan. So far naman, napakaganda naman ang kanilang nagiging tubo ngayon. Ayan, nagbunga na ang ating bell pepper. Ayan, oh, ganda ng bunga, no? Ayan, ayun, oh, nagbunga na. So, syempre, hindi na talaga sila tumangkad ng tumangkad dahil puro pugot po yan. Parang ang ibon na po ang nagproning sa ating mga bell pepper. Ayan, no? Katulad nito, nagkaroon po ng maraming sanga dahil pinugot po yung kanilang talbos. Ay, nagkaroon ng mga sanga-sanga. Nagtataka kasi ako, binantayan ko kung bakit ganun ang aking mga bell pepper, bakit parang puro na lang kinagatan, puro pugot. Ayan, ang ginawa pala ng ibon, sila pala ang nandito. Ayan, pero ayan, napaka-bless natin dahil sila po ay nagbunga na. Ayan, may mga bunga na rin po ang ating mga bell pepper. Ayan, oh, may mga bunga. Hindi pa masyadong malalaki. Ito, oh, ayan, oh, napakaganda ng bunga nito. Ayan. Yung dito banda, mga 7 puno lang po kasi yung una kong itinanim sa ating mga bell pepper. 7 paso lang ang ating tinaniman. So, syempre, parang na-excited ako. Ayan, nagtanim ako ulit ng ibang mga variety ng mga sili. So, yung nandito, ayan. Ito kasi, ito napansin nyo. Ayan, so nakasingit siya dito sa may bell pepper ko. So, ito yata ay isang labuyo. Ayan. Ayan, nakita nyo. Ayan, isang labuyo yan. Pero napakaganda rin ang dahon niya, no? Nakita nyo yung ating paso dyan na pinagtaniman. Napakanipis lang. Pero napakaganda rin ang tanim natin ng mga sili. So, ayan dito. Ito naman, napakatangkad niya. Ito, oh. Itong sili na to. Siling labuyo ito. Ay, nakita nyo yung kanyang, napakatangkad niya, oh. Ayan, grabe, ang ganda ng kanyang bunga. Ayan, lalaki, oh. Ito ay siling labuyo. Ayan, no, sunod-sunod ang bunga niya. May nahinog na. Ayan, may nahinog na siya. Ayan. Wow, napakaganda ng ating sili, oh. Ayan, oh. Ayan, marami na siyang bunga. Ayan, sunod-sunod yung bunga ng ating sili dito. Ayan, marami siyang bulaklak. Ayan. So, yung ating bell pepper naman ay napaka-bliss natin dahil nagbunga na sila. Ayan, oh. Ayan, kahit napiste. Napiste ng gid. Napiste ng mga ibon. Grabe, pinugot-pugot nila. So, ayan. Pagdating ko dito, naku, wala nang mga ulo yung aking mga bell pepper. So ngayon, ayan, ang ginawa ko naman, yung mga naiwan na mga bell pepper, syempre matatanda na naipunla ko, itinanim ko pa din. Ayan, kasi parang nagagandahan ako, 7 paso lang po ang tinaniman ko.
So ayan, dahil nagagandahan ako sa mga bell pepper, nagtanim ako ulit dito banda. So kaya mas malalaki yung nandito, dito medyo maliliit. Pero syempre sabay ko po sila na ipunla lahat ng mga yan. Pero hindi ko sila na i-transfer agad dito sa mga paso na yon, kaya nagiging bansot sila. Pero kahit naging bansot sila, nagbubulaklak din po sila. Ayan, no? Sabay-sabay pa din naman sila nagbulaklak kahit naiwan silang i-transfer dito sa mga paso na ito. Ayan po, oh. Ayan, may mga bunga na rin sila. Siyempre, magkaedad lang sila. Nahuli lang talaga silang na-transfer dito banda. Ayan, di ba? Wow, ang ating bell pepper. Ang ganda ng bulaklak niya, oh. Ayan, kahit bansot, kahit mababa lang, ayan, oh. Ganun pala talaga pag halimbawa nagpunla ka, pag matagal mo siyang na-transfer, bansot talaga pala ang kinalabasan, pero magbubunga pa din naman siya. Hindi siya agad-agad lumalaki kasi syempre siksikan sila doon sa aking punlaan. Ayan, pero kahit papaano ay nagbubunga na po yung ating mga bell pepper. Ayan, no? Ayun, no? Wow. Ayan. Yung doon banda, ayan, mga sili, labuyo po yan. Ayan, mga sili, labuyo po ang nandun. Silipin natin. Nandito yon, sabay-sabay po yan silang naitanim ng aking mga sili, labuyo. Banda rito sa dulo kasi mga sili, labuyo yan. Ito, ang daming bunga, oh. Ito yung sili, labuyo na maliliit. Yung sili, labuyo na, ayan, grabing anghang nito, promise. Native lang siya. Pero pag pero kung sa anghang lang naman ang pag-uusapan, ang anghang po nito kahit maliit lang siya, kaysa doon sa malalaking labuyo, yung nabibili doon sa palengke na inaitanim ko. Minsan nakakapagtanim tayo ng ganun. Ayan, ito katulad nito, ang ginawa ko dito ngayon, itong aking sili, ang aking bell pepper dito, syempre nagbunga na siya, kaya ang isusunod ko dito ay ang mga labuyo. Ito yung sili, labuyo na sa palengke. Ayan, no? Ayan, nakita nyo, side to side lang, side dito sa kabilang side, dito naman sa kabila. So ang nasa gitna ay ang mga bell pepper. So pag halimbawa ang mga bell pepper ay na-harvest na natin yan, may kasunod na po tayong mga sili, labuyo. Ayan, oh. Ayan, ang laki na, no? Ang bilis. Ayan ang ating sili, labuyo. Ayan, napag-isipan ko kasing magsingit din dito sa mga bell pepper na ito dahil, ayan, nakita nyo ba yan? Lumalaki siya, oh. Ayan, oh, nakasingit siya dito sa paso ng ating bell pepper. So ibig sabihin, kahit may bell pepper sa gitna, lumalaki rin ang mga sili, labuyo dito sa gilid. Kahit sa gilid lang siya, nakita nyo yan. Oh, look at that, nakita nyo yan. Ayan, oh, gilid na gilid lang siya, pero ang taba niya. Ayan, oh. So, kaya ang naisip ko, abay, pwede pala ganun. Kaya naglagay ako dito sa gilid na to. Kaya, pag halimbawa na-harvest na natin yung bell pepper na yan, ang ating sili, labuyo ay aarangkada na. Diba? Double cropping tayo. May bell pepper, may sili, labuyo. O, diba? Ayan. Ayan, oh. Ang ganda ng bunga ng ating bell pepper. Maliit pa, no? Ayan. Ito, katulad nito. Ito po yun, no? Ayan, ganyan po yan. Ganyan na ganyan po yung sili na yan. Yung ating na andito. Ito, andito. Yung mga itinanim ko na yan. Ayan. Sa sunod na araw, i-update po natin yung ating mga bell pepper kung tayo ay makapag-harvest. Mag-harvest tayo dito at magluluto tayo. Sana ito ay hindi ma-target ng mga ibon dito, yung kanyang mga bulaklak. Kasi katulad nito, oh, nakita ito ng ibon, oh. Itong sili, labuyo na ito, oh. Kinain ito ng ibon. Kaya, ayan, todo bantay tayo sa ating rooftop. Kasi yung mga ibon masyadong masipat talaga sila. Ayan, okay mga langga, sa sunod na araw magbabalik po tayo dito. Kamustahin natin yung ating mga bell pepper kung tayo makapag-harvest na. Ayan, at saka yung ating mga double cropping dito na mga sili, labuyo sa ating isiningit sa paso ng ating mga bell pepper. Wow, ayan, ang sarap. Oh, mag-harvest ako ng pichay. May nag-order kasi sa akin ng pichay na 200. So, ngayon, kung ilan lang ang mabibili dito, hindi naman po ito siya bunutin. Dahon-dahon lang po ang kinukuha dito. Ang dami kasi dito nag-order sa akin ng mga
Pichay, kaya hindi ako nawawala ng pichay eh. Kailangan talaga ang pichay sa buhay. Kasi laking tulong ng pichay. Alam nyo ba nakamagkano na rin ako dito? Katulad dito, may na-harvest ako ng karang araw, nasa 100. Nakita nyo yan, ayan oh, napagkuhaan ko na po, napang-harvestan ko na po ang mga yan. Ayan, ang pichay kasi pag hindi yan magbulaklak, hindi titigil sa pagdadahon. Dahon lang naman, ayan mga kapitbahay lang po ang bumibili dyan. Kumakatok lang sa akin, bibili ng pichay. Siyempre, para may pambili tayo ng seeds, di ba? Hindi naman kasi tayo mapera para panay bili natin ng seeds ng pichay. Ang mahalin ng pichay, ha? Ayan, okay mga langga. Mabalik tayo dito sa sunod na araw. Ayan, mag-update tayo dito sa ating fresh na mga bell pepper dito sa aking rooftop garden. Ayan, bye! Okay, good morning mga kaplantita ko dyan. Ayan, andito tayo ulit. Nagbabalik tayo dito sa ating mga naitanim na mga bell pepper. Ayan ang ating mga bell pepper na hindi talaga nakaligtas sa hagupit ng hangin ni Christine. Yung dumaang bagyo, grabe ang hangin. So, nangyari, ayan, nakita nyo ba? Kalbong-kalbo na po ang mga dahon ng ating mga bell pepper dahil sa lakas ng hangin. Yung ibang bunga, naihagis na po. Nahulog na yung ibang bunga ng ating mga bell pepper. Ayan, kawawa dahil wala na tayong magagawa dahil sa sobrang lakas ng hangin dito sa third floor. Ganito na po ang nangyari. Nawala na po ng dahon ng ating mga bell pepper. So kahit ganun pa man ang nangyari, napaka-bliss pa din natin dahil natirhan pa tayo. May natira pa. Ayan, napakadaming bunga nito oh. Ang ating mga bell pepper kahit ganyan lang siya. Ayan, kahit ganyan lang may natira sa atin, di ba? Ayan, yung ibang puno dito hindi na po talaga nabuhay dahil namatay na. Nagkanda tumba-tumba kasi itong aking mga patungan ng aking mga mga tanim dito sa aking mga paso na ito na nagkanda tumba-tumba na, nahulog yung ibang paso. Ayan, yung mga nabuhay, pinulot ko na lang po ito sa baba yung ibang mga paso na ito dahil sobrang lakas ng hangin. Tumagilid kasi yung ating mga kahoy dito na pinagpatungan ng ating mga bell pepper. So ayan, ito lang po ang natira sa atin. Ayan, may mga hinog na po yung ating mga bell pepper oh. Ayan, ang ganda ng mga bunga din ano. Kahit nakapaso lang tayo, may mga bunga ang ating mga bell pepper. Ayan, pwede na po natin yan pitasin today. Ayan ang ating mga bell pepper dyan. Ayan oh, may mga bunga na tira kahit pa paano. Ayan. Magtatanim na lang tayo ulit ng ating mga bell pepper. Baka hindi na siya hahagupin ng malakas na hangin. Ayan oh, ayun may mga hinog. Kukunin na natin yung mga hinog ngayon. Ayan, nagtatanim ako ulit. Meron akong naitanim na ng mga bell pepper. Kahapon, nagtanim ako dahil sabi ko, magtatanim tayo ulit. Baka hindi na po siya maaabutan ng bagyo pag siya ay magbubunga. Ayan, pero kahit paano nakita nyo. Ayan, grabe, namumulaklak ng bunga ang ating bell pepper. Kahit maliit lang siya, oh. Kahit nakapaso lang tayo, di ba? Ayan, tara at pitasin na natin yung mga namumula dyan. Okay, ayan, mamitas na tayo ng ating mga bell pepper.
Okay mga langga, ayan na po yung ating na-harvest today na bell pepper. Wow! Ayan. Ayan. O diba, kahit pa paano meron tayong napitas. Ayan, ang dami pa dyan oh. Sa sunod na araw, pipitasin ulit natin yan. Ayan ang ating na-harvest today na mga bell pepper. Okay mga langga, nandito na tayo sa ating kusina. Ayan. Magluluto tayo ng ating itlog. Lalagyan natin ng bell pepper. Masarap po yan. Napakabango pag mayroong bell pepper ang ating itlog na lulutuin today. Tara at magluluto na tayo. Okay, ayan na po yung ating bell pepper na may itlog. Ayan, mahinang apoy lang dapat. Okay, at ito na rin yung ating niluto. Wow! Ayan, lutong-luto na. Magluto pa tayo ng star nuggets. Okay, at nagluto rin po tayo ng ating daing. Ayan ang ating daing na ginawa nung nakaraan. Nagdaing tayo. So, ito na po yung ating luto na itlog na mayroong bell pepper. Ayan ang ating ulam for today. Wow! Partner na partner talaga yan. Kailangan tayo mayroon tayong daing. Ayan. Okay. Ayan. At tayo kakain na dahil tanghali na. Ito po yung aming napiling ulam for today. Ang ating bell pepper na may itlog. Ayan. Thank you sa inyong lahat. Sa walang sawang panunood sa aking mga vlog. Please subscribe my channel. Inday Names Rooftop Garden. Bye!